Kisuke Urehara, ipinakita na ang kanyang bankay sa unang pagkakataon. Masasaksihan na nga natin ang laban sa pagitan ni Asuken at Kisuke. Ang i-recap nga natin ngayon ay Bleach Chapter 664. Last chapter nga ay nasaksihan natin ang matinding laban sa pagitan ni Yoruichi at Asuken. Dahil sa bagong Shonko form ni Yoruichi na may kakayahang baguhin ang kanyang Reiatsu ay nagawa nitong makontra ang immunity ni Asuken sa mga pag-atake nito. Ngunit nung akala nga natin na natalo na si Asuken ay bigla itong nagbalik at inactivate ang kanyang Volstagg. Bago tayo magsimula ay huwag mong kalimutang i-like ang video na ito at mag-subscribe sa ating channel. Ano pang hinihintay natin? Sa simula ng chapter ay ipinaliwanag ni Asuken na kung ang Reiatsu ni Yoruichi ay nagbabago ng 48 times bawat segundo. Isang segundo lamang ang kailangan niya upang ma-experience ang lahat ng 48 variations ng Reiatsu nito. Ibig sabihin ay kailangan lang niyang makasurvive sa pag-atake ni Yoruichi sa loob ng isang segundo gamit ang kanyang Volstagg ay maaari na niyang ma-analyze ang lahat ng pattern ng Reiatsu nito at makabuo ng immunity laban dito. Kita namang pinagpapawisan ng malamig si Kisuke habang pinagmamasdan niya ang paliwanag ni Asuken. Sinabi pa ni Asuken na maaaring baguhin ni Yoruichi at Kisuke ang kanilang Reiatsu sa iba't ibang paraan na gusto nila ngunit wala din itong silbi, sapagkat ang kanyang Volstagg ay may kakayahang makapag-adapt sa kahit anong pagbabago sa mga katangian ng isang elemento. Kaya naman kahit gaano pa karaming pagbabago ang pagdaanan ng isang elemento, magiging immune siya dito hanggat galing ito sa parehong source. Sinabi pa ni Asuken kay Kisuke na wala nang kahit sino pa sa kanila ni Yoruichi ang magagawang tamaan siya ng pag-atake kahit gaano pa nila subukang baguhin ang kanilang Reiatsu. Ngunit hinamon pa rin niya si Kisuke na humanap ng paraan at sorpresahin siya sapagkat yun ang inaasahan niyang gagawin nito. Inactivate ni Asuken ang isang energy field na gawa sa poison upang ikulong sila sa loob at pigilan si Kisuke at Yoruichi na makatakas. Sinabi ni Kisuke kay Asuken na tila ba hindi lang niya ginagawa ang mga ito dahil lamang sa kanyang loyalty kay Yhwach at maaring meron pang ibang dahilan. Sumagot naman si Asuken na siya ay very loyal ngunit mas interesado siya kay Yhwach kaya sinusunod niya ito. Sinabi ni Asuken na balak sirain ni Yhwach ang Human World Soul Society at Hueco Mundo upang gumawa ng bagong mundo mula sa pagkawasak. Alam din niya na hindi lahat ay may kakayahang gawin ang bagay na iyon kaya naman hindi niya papalampasin ang pagkakataon na masaksihan iyon. Sabay tanong kay Kisuke kung hindi rin ba siya interesado na makita kung ano ang malilikhang mundo ni Yhwach. Biglang inatake ni Kisuke si Asuken ngunit mabilis na nakaiwas ito. Pinuri niya si Kisuke sapagkat nakakaya pa rin nitong kumilos ng mabilis kahit na nasa loob ng kanyang poison energy field. Sinabi ni Kisuke na wala itong interes na makita ang bagong mundong ito. Sinabi pa niya na kahit na siguro ang 12th Squad Captain na si Mayuri Kuretsuchi na maaring may kaparehong vision na katulad ni Asuken ay hindi magkakaroon ng interes na makita ang mundong ito, sapagkat bilang isang tunay na scientist ay mas na naiisin pa nilang lumikha ng sarili nilang bagong mundo kesa masaksihan ang likha ng iba. Sinabi ni Asuken na nagustuhan niya ang sagot ni Kisuke ngunit hindi pa rin nito mababago ang kanyang pasya na makita ang mundo na malilikha ni Yhwach. Biglang nagpalabas ng poison ring si Asuken na nag-expand mula sa kanyang braso. Inihagis niya ito kay Kisuke, ngunit bigla itong naglaho bago pa man ito tumama sa kanya. Nang bigla itong lumitaw muli sa loob ng kanyang kanang mata at sumabog na naging dahilan upang mapa-atras siya. Sinabi ni Asuken na ginagamit lamang niya ang poison ring sa mga kalaban na masyadong malalakas. Ang ability na ito ay pino-focus ang lahat ng kanyang atake sa isang area kung saan nilalagyan niya ang kalaban ng isang piercing na may kakayahang sumabog at sirain ang kahit anong kapitan nito. Sinabi pa ni Asuken na dahil sa sobrang lakas ni Kisuke na hindi gumagana ang kahit na anong paraan na gawin niya ay wala siyang magagawa kundi tapusin ito gamit ang makalumang paraan kung saan unti-unti niyang sisirain ang mga vital organs nito. Bigla naman sinabi ni Kisuke na wala na rin siyang choice sabay banggit ng salitang bankay. Biglang lumitaw ang isang higanteng babae mula sa kanyang likuran. Kung nagustuhan mo ang recap na ito ay huwag mong kalimutang i-like ang video na ito at mag-subscribe sa ating channel para mapanood mo ang kasunod.